salamat sa oras na ito, sa kapatawaran na patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Indeed, Lord, we want forgiveness. Have mercy on us, and have mercy sa aming lahat, Panginoon. Dalangin po namin, patawarin kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. Linisin ang aming puso't isipan ng iyong kabanal-banalang dugo. At patuloy po namin kinikilala na ang presensya kita. Ikaw po ang magtuturo sa amin. Bigyan mo po kami ng pusong maunawain. Dalangin po namin, maunawaan namin ang mga salita ng kabuting balita mo upang maranasan po namin ang kapangyarihan ng iyong mga salita. At dalangin po namin sa oras na ito, Lord, ang bawat isa na narito, patuloy mong abutin ng iyong mapagpalang kamay. Sino man ang may karamdaman, sa iyong grasya at habag, aming dalangin, Panginoon, na iparanas mo po ang himalang kagalingan. Sino man po, Lord, ang pinanghihinaan, sa iyong biyaya at habag, dalangin po namin ipagkaloob ang ibayong kalakasan. At sa mga prayer request po na aming itataas mamaya, sa iyong habag at grasya, Panginoon, dalangin po namin ng katugunan ng aming mga kahilingan at dalangin. Pauwiin mo po nawa kami mga answered prayer. Lord, ngayon pa lamang po, dahil ikaw, Jesus, ay nagtagumpay na, amin rin pong aangkinin sa oras na ito, tagumpay na kami. Salamat po, Panginoon, ito po ang aming samag dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Kristo at sa tulong po ng pananalangin ng aming minamahal na ina, aming Birhen Maria, sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kapagkat ang ating Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Praise the Lord. Malakas na palakpak po para kay Yahweh El Shaddai. Palakpak para sa ating Diyos na makapangyarihan. Palakpak sa ating Diyos na walang hanggan at pag-ibig sa atin. At sabi ko ng praise the Lord. Praise the Lord. God is good. God is good. And all the time. God is good. Sabihin mo rin sa iyong katabi kapatid. Today. Something good will happen to you also. Nananalig po ba tayo na dahil ang Diyos po natin mabuti sa lahat ng panahon, merong gagawing mabuti at himala ang Diyos sa atin. Amen. Dahil araw-araw may ginagawang kabutihan si Lord. Amen po? At sa oras po na ito, inaanayahan po kayo na ating basahin ng mabuting balita ng ating Panginoon. Isa po sa instrumento ng ating mabuting Diyos para bumuti ang buhay natin at makatanggap ng mabubuting bagay mula sa Kanya ay sa pamamagitan ng Kanyang mabuting balita. Mula po sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata
Kabanata 17, talata 1 hanggang 9. Matthew chapter 17, verses 1 up to 9. At ito po ang nasasaad dito. Pagkaraan ng 6 na araw, isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. At sila'y umakyat sa isang mataas na bundok. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha, at pumuti parang busilak ang kanyang damit. Nakita na lamang at sukat ng 3 alagad sina Moises at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro kay Jesus, Panginoon, mabuti pa'y dumito na tayo. Kung ibig ninyo, gagawa ako ng 3 kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Nagsasalita pa siya nang liliman sila ng isang maningning na ulap. At mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugdan. Pakinggan ninyo siya. Ang mga alagad ay natakot ng gayon na lamang nang marinig nila ang tinig at sila'y napasubaso. Ngunit, nilapitan sila ni Jesus at hinipo. Tumindig kayo, sabi niya. Huwag kayong matakot. At nang tumingin sila ay wala silang nakita kundi si Jesus. At habang bumababa sila sa bundok, iniutos ni Jesus sa kanila, huwag ninyong sasabihin kanino man ang pangitain hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. My dear brothers and sisters in Christ, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Alam po para sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. At pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan. Kumusta na po kayo? Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapang kalooban, maginhawa, at matagumpay. Amen. Ano man ang iyong sinigaw, darating yan sa iyo. Kaya ano man ang iyong nararamdaman, huwag mo yan sasabihin. Huwag mo sabihin mo, no? Or I mean, ano man po yung, kumbaga sabi nga ni Brother Mike, kung ikaw ay nasasaktan sa iyong sakit, huwag mong sasabing aray, kundi sabihin mo, purihin ng ating Panginoon. Amen. Amen po? Amen. At sa oras na ito, bago po tayo uupo, taas mo ng kamay at iwagayway, live na live po tayo sa langit ngayon. Yes! Nakita po tayo ni Yahweh El Shaddai. Nakita po niya ang ating pagpalakpak sa Kanya. At kasama po natin ang mga anghel ni Lord na nagtuturi sa oras na ito. At bago po tayo upo, iiyak po tayo 3 beses habang nakataas ang kamay. At sasabihin po natin ay ganito, Salamat Panginoon, salamat Panginoon, salamat Panginoon sa tagumpay. Amen po? Sino pong gustong magtagumpay? Ayan. At magpasalamat tayo sa ating Panginoon dahil sa Kanya, tayo po ay magiging mananagumpay. O, 1, 2, 3. Salamat Panginoon, salamat Panginoon, salamat Panginoon sa tagumpay. Maaari na po tayo umupo sa oras na ito. Salamat sa Diyos. Yan, praise the Lord. Inhale, exhale muna. Inhale, exhale, and smile. Yan yung gusto ni Lord na po. Amen. Na huwag kang mag-worry, kundi mag-smile ka lang palagi. Amen po? Amen. Don't worry, be happy. So, sa oras na ito, napakaganda po ng ating binasa. Ito po ay tungkol sa pagbabagong anyo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ang tinatawag na transfiguration. Ano po? Ano po ang nangyayari sa ating Panginoon? Ano po? Ang ating Panginoon, niyaya po niya yung mga alagad, si Pedro, si Juan, si
si Santiago na umakyat sa mataas na bundok at samantalang sila'y naroon ng ating Panginoon nagbagong anyo yung kanyang mukha. Sabi dito, pumuting, ito po ay parang nagliwanag na parang araw. Sino po rito madalas magpa-araw? Vitamins po yan, di ba? Vitamin D po yan. Libre yung vitamin na yan, kaya magpa-araw ka palagi. Ano po? Hindi naman po pagtanghali, kundi sa umaga. Ano po? Sa umaga. At, di ba, kapag nakikita po natin yung araw, talagang grabe po, di ba, nakakasilaw. So, ganoon ang naranasan po ng mga alagad. Yung mukha ng ating Panginoon si Kristo ay nagliliwanag na parang araw. At yung kanyang damit ay puting-puti na parang busilak. Ano po? And then, ang mga alagad, sila po ay namangha. At nakita po ng mga alagad na kasama ng ating Panginoong Hesus si Moises at si Elias. At ang sabi po ng mga alagad, Panginoon, gusto mo po bang dumito na tayo? Gagawa ako ng kubol, no? Para sa iyo, para kay Moises at para kay Elias. Ngunit, sa pagsasalita po nila, naliliman po sila ng isang malingning na ulap. No? At mula roon, narinig po nila yung tinig lang. Sabi po, ito, ni Yahweh Al-Shaddai, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan din niya siya. So, my dear brothers and sisters, ito pong ating reading ngayon, ito po ang hinahanda po tayo sa pinaka-importanting event sa Lenten season. Ano po? Tayo po ay nasa Lenten Quaresma ngayon. Para saan po? Lenten season ng Paschal Mystery. Na ito po yung sacrifice, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. At kumbaga, ito pong transfiguration, ito po yung preview, no? Preview of Jesus' resurrection. Sino po rito nanonood minsan ng movie? Taas ang kamay. Ano man yung klaseng movie na yan? Di ba po, kapag may mga movie po na gusto nating panoorin, una po muna may mga trailer. Di ba? Ganun din po sa situation, sa binasa natin ngayon, na transfiguration, ito po yung preview ng resurrection, ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Ito yung kanyang, kumbaga, mararanasan, no po, na yung after Jesus' death, after 3 days, no, ang resurrection, yun yung mararanasan ng ating Panginoon. And sa oras na ito, meron pong 3 P, no, ang transfiguration ng ating Panginoon. Una, pinakita. Pangalawa, pinaranas. Pangatlo is pinakilala. Ano po yung nakita ng mga alagad? Nakita po nila na nagbagong anyo ang ating Panginoon. No, at yung totoong aura po ng ating Panginoon is yung liwanag. No? So, namangha po sila. Nakita po nila yung kalwalhatian ng ating Panginoon. And pangalawa ay yung pinaranasan po nila yung kapangyarihan ng Diyos, yung Shekinah glory. Sabi niyo nga po, Shekinah glory. No? Yun po yung divine presence of God. Halimbawa, tayo po, kapag po tayo ay narito sa gawain, we experience the powerful presence of God. No? Yung presence na kung saan, kapag ito'y nadadama mo, punong-puno ng kapayapaan. Naroon yung kagalakan natin. No po, kaya po sabi ng mga alagad, Panginoon, gusto niyo po bang dumito na tayo? No? Ayaw na nilang umalis. Gusto na nilang tumira doon. Bakit? Dahil sa presensya ng Diyos, merong kagalakan, merong kakontentuhan. Yun yung lugar na kung saan ayaw mo nang umalis. Amen? Sabi nga po sa kanta, na po, ano yung isang kanta na, yung ikaw ang hinahanap ko sa buhay kong ito. Pag wala ka, ay di makontento. Sumasamba sa'yo, sagad-sagaran ng kasiyahang tunay na nadarama ko. So, kumbaga tayo po laging uhaw sa presensya ng ating Panginoon. So, yun yung naranasan ng mga alagad, kapatid ko kay Kristo. Yung presence ni Lord, yung glory ni Lord, yung kalwalhatian ng ating Panginoon.
Na po? And pangatlong P is yung pinakilala. Nakilala po nila kung sino ang ating Panginoon na siya ang anak ng Diyos. No? Sa transfiguration na ito, pinapakilala kapatid that Jesus is the Son of God. Jesus is the Messiah. Amen po? Amen. And sa oras na ito, pag-uusapan po natin kung ano po yung gusto ni Lord na matutunan po natin sa transfiguration. Ano po? What God wants us to learn to His transfiguration, sa kanyang pagbabagong anyo. Una po, kapatid, know that Jesus is the Messiah and the Son of God. And bilang siya ang Messiah at ang anak ng Diyos, siya yung tagapagligtas, manalig tayo sa Kanya. Manalig tayo kay Jesus. Sino po rito hanggang ngayon na po patuloy na pinagtitibay ang kanyang pananampalataya sa ating Panginoon? Yan, sabi mo sa kapag mo, manalig ka sa Diyos. Manalig ka sa Diyos. Manalig ka na mahal ka ng Diyos. Manalig ka na mahal ka. Manalig ka na hindi ka pababayaan ng Diyos. Manalig ka, hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen po. Amen. Kapatid ko kay Kristo, ang nais ng ating Panginoon na po, yung mga pinaparanas niya sa atin, ito po yung instrumento ni Lord para patuloy kang manalig sa para hindi kang mag-alinlangan, para hindi ka panghinaan ng loob. Manalig sa kanyang pag-ibig. Manalig na siya yung ating tagapagligtas. Manalig na nagtagumpay na si Jesus. Kaya ikaw, kung ano man ang iyong problema, ano man ang iyong suliranin. Amen po? Amen po? At ang sabi po ng ating Panginoon, pakinggan ninyo siya. Ito ang aking anak na lubos kong kinalulugdan. Maliban po sa pananalig, na gusto ni Lord na ating i-exercise bilang Jesus is the Son of God and the Messiah, na po, ay makinig din tayo. Believe, and after you believe, you listen to Jesus. Alam niyo po, kaya tayo binigyan ni Lord ng 2 tainga at isang bibig, na po, isang mouth. Bakit? Para iwasan po natin yung laging tayo yung nagsasalita or maingay. Kundi ang gusto ng Diyos, tayo po ay laging makinig sa Kanya. Amen po. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, Kapatid, makinig tayo makinig tayo sa salita ng Diyos. sa salita ng Diyos. Amen. Amen. At lahat ng mga nakikinig kay Jesus, lahat ng mga nakikinig sa salita ng Diyos, pinagpapala ang buhay. Pinagpapala ang buhay. Amen? Alam niyo po, ako rin po, isa rin po ako sa bunga na laging nakikinig po. Naalala ko po nung bata pa po ako, siguro kakatapos ko pa lamang po ng high school, kakagraduate. No? Doon, yun yung first time po na nakilala ko po yung gawain ng El Shaddai. Sa radyo pa lamang po ako na nakikinig. So dahil po sa panghilig ko doon, no, sa radio, sa DWXI, no, yung himpilang pinagpala, sa pakikinig ko po, doon po namunga ng pananampalataya sa akin. Sa akin pakikinig, kasi yung time ko na yon, kapag pala broken ka, or ibig sabihin, you are in time na lowest moment, no? Yun yung moment na kapag ikaw ay nakinig, talagang ang mararanasan po natin yung power ng Word of God. Kaya ikaw, kung ikaw ay niyaya sa gawain ni Lord at meron kang suliranin sa iyong pakinig, ang Diyos ay mangungusap sa iyo. At bibigyan ka ng Diyos ng pag-asa. Amen po. Amen. Dahil ang Diyos, ang salita ng Diyos ay nagbibigay pag-asa sa mga panahon ng mga suliranin po natin sa buhay. Amen? And dahil po ako sa aking panghinig, ang kaya po pala ako tinawag ni Lord para laging makinig. Kasi dahil ko po sinusulat yung mga talk ni Brother Mike. Yun po pala, balang araw, hindi na lamang ako makikinig, kundi ako na yung magbabahagi at magpapahayag ng mabuting balita. Amen? Kapatid ko kay Kristo, believe in Jesus. And listen
to Jesus. Manalig at makinig. Kung gusto mong mapabuti ang buhay mo, ang taong marunong makinig, napapabuti ang buhay. Alam niyo po, ang Diyos natin, meron siyang binigay sa atin na patnubay. Meron siyang binigay sa atin na counselor, helper. No po? Walang iba kundi na spirito. Na sabi po, siya yung magpapaalala sa atin sa lahat ng sinabi ng ating Panginoon, tinuro ng ating Panginoon Yesus. Pero kung hindi tayo marunong makinig, paano po, no? Minsan ang tao kaya napapahamak. At suwain na po yung gusto ng Lord na ating isabuhay ang manalig sa Kanya. Mamuhay sa pananampalataya. At huwag kang matakot, no? Sa anumang nararanasan mo sa iyong buhay. Huwag kang matakot sa kamatayan. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Yesus, dahil sa Kanyang ginawa, dahil meron tayong tagapagligtas, wala na yung kamatayan. Ang meron sa atin ay buhay na walang hanggan. Nakaloob ng ating Panginoon. Yan yung gantimpala ng pananalig po natin. And syempre, ng pagsunod at pagkinig natin sa ating Panginoon. And pangalawa po na maaari po nating matutunan sa pagbabagong anyo ng ating Panginoon. Dito po sa ating binasa, pinapakita po, na there is glory after sacrifice. Amen. There is glory after sacrifice. There is resurrection after death. There is, there is ginhawa after ng hirap.